Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni General Orlando De Leon. Sabi niya, "Are you implying China, sir?" Kasi senior ni General De Leon ang saloobin ni Senator Ping Lacson tungkol sa deal, kasunduan ni President Trump and PBBM, yung 19-0. 19-0, tayo, mapapatawan nila ng 19% tariff yung produktong dadalhin sa US. Ang Amerika, 0, libre. Kaya, sabi ni Senator Lacson, it is time for us to look for other trade partners. Tapos sabi niya, if I may add, it is the worst insult that a host... No. If I may add, it is the worst insult that a host can throw at his guest. Worst insult. Okay. So, basahin ko yung buong ano. So, panahon na daw maghanap ng other trade partners. Kaya tanong ni General De Leon, China ba yan, sir? Oo na. Inaaway nila kasi ang China eh. Okay. Ito. Worst insult. Yan ang title ng post ng News 5. Ito, isinare lang ni General De Leon. Worst insult. Ganito inilarawan ni Senator Ping Lacson ang kasunduan ni na President Bongbong Marcos at US President Donald Trump kung saan ibinaba sa 19% mula 20% ang tariff rate na ipapataw ng Amerika sa Pilipinas simula Agosto. Ayon sa senador, panahon na para maghanap ng iba pang trade partners ng Pilipinas. So, sabi ni Lacson, 19 versus 0 tariffs is definitely not the most fair deal between decades-old friends or allies like the United States and the Philippines. Saad pa ni Lacson, if I may add, it is the worst insult that a host can throw at his guest. Tapos, ano kaya? Ipagmamayabang kaya nila ito sa SONA? Abangers! So, alala ko tuloy si Secretary John Vic Rimulya. Yung post niya kahapon, tinawag niyang taong bayan na nasasalanta ng bagyo, abangers. Kaya binabati ko siya ngayon. Abangan natin sa SONA. Baka ito ang ipagmayabang. Yeah! Top negotiator daw si BBM. Inatik-atik ni President Trump. Sa post ni President Trump, sabi niya, BBM, he is a respected leader in his country. Talaga ba? Punta kayo dito sa Mindanao. Kung anong klaseng respeto ng taga Mindanao para kay BBM. He is a respected leader in his country. He is very good. A tough negotiator. Oh, anong tough negotiator? Matindi daw, marunong daw eh. Kaya yung 20% na tariff na ibaba niya ng 19. Kaya tinatawag siya ngayon na 1% president. Kailan in-exchange? In-exchange naman, open market ang Pilipinas. Magbaha ang mga US products sa atin dito, wala silang tariff, 0. Yon ang tatak BBM, palakpak. Plus, militarily. Yun. Makikipagtulungan daw ang Pilipinas sa Amerika in terms of military capabilities. Yan. Pupunuin tayo ng armas militar. Dadagdagan daw ang mga missiles dito. Dadagdagan ng mga US unmanned weapon system. Ano pa? Magtatayo sila dito ng planta ng ammunition. Yung mga bomba, basta, yung gamit panggera, dito gagawin sa Subic. Yan.
Yan ang bunga ng biyahe ng ating Pangulo. Gumastos ng how many millions, I don't know. Kung ilang members ng kanyang delegation doon, ginastusan natin yon. Tapos ito lang ang kanilang nagawa. Na ibaba lang ng 1%, yung 20%, tapos libre ang Amerikano na magpadala ng kanilang produkto dito. Walang ay sos. Agree ba kayo sa sinabi ni Senator Lacson na it is the worst insult? Basa tayo sa mga comments. Worst insult. Raul Anchita, indeed, 19 versus 0. No need to reach grade 2 to know the answer. Very sad for Filipinos. Armelin Espirito, same opinion, sir. Ed Resnek, PRRD's triangular diplomacy was the best. Mataas lang kasi ang pride at hambog ng mga Pinoy. Hinahamak ang China, mas dukha pa ang Pinas kumpara sa China. Speaking of China, talagang hindi tayo papayag na agawin nila ang ating mga isla dyan sa West Philippines. Kailan hindi yun rason para awayin natin ang China. Sabi nga ni VP Sara, yung agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea or South China Sea does not speak the whole dimension of Philippines-China relationship. Mula't simula, nakikipag-ugnayan na tayo sa China. Kaya nga, ang daming mga inchik dito eh. Ang wife ko, siguro mga 50% ang dugo niyang inchik. Dr. Jose Rizal, may dugong inchik. Si PRRD, dugong... Ang dami natin ko na, huwag nating awayan ng China. Pag-usapan lang na maigi yung teritoryo na yan, kailang dapat kaibigan natin ng China, kaibigan ng US, friends to all, enemy to no one. O, ano ngayon? Happy tayo sa ginagawa ni Uncle Sam sa atin, 19-0? No way, no way. Niloloko lang tayo. Hindi ako anti-American ha. Kaya lang pagdating dito, kawawa tayong mga Pilipino. Glenn Sanggonit, and yet we continue to be their lucky. I think it's better to negotiate with China. Let China give us back our islands within our ECZ and will expel all pseudo US bases here in the Philippines so China can take back Taiwan, which is not surprising. Yeah, wala tayong pakialam sa Taiwan. Kunin nila yung Taiwan. Kanila naman talaga yan eh. Bakit tayo nakikisaw-saw sa problema ng China, Taiwan at saka US? Wala na ang ating administration ngayon nagpagamit na ng todo-todo sa US para sa problema ng China, Taiwan na yan. God save the Philippines. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo, excuse me, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mag-atop na gyud sa balay ni Ante. So lipay kayo ang nagtabang sa iyaha na makabalay na si Ante. Okay, balo si Ante, gitabangan ra siya. Kabalay na gyud si Ante. Sandayungan nyo dak dia. Kali mo mani.
jawapan.